Ngunit wala nang basbas ang Diyos kay Saul. At ngayon, haharapin niya ang pinakamalakas na kawal ng mga Filisteo. Si Goliath. Mayroon ba sa inyong nais lumaban sa akin, mga Israelita? Kung kayo'y manalo, itong mga Filisteo ay magiging alipin nyo. Kung ako'y manalo, kayong lahat ay magiging alipin namin! Kailangan may lumaban sa kanya! Hindi ikaw, Jonathan. Ang kawal na makatalo sa kanya ay magiging mayaman! Wala ni isa man sa mga taga-Israel! Wala ni isa sa mga anak ng Diyos! Akong lalaban. David, hindi ka isang kawal, isa kang pastol. Tama. Isa akong pastol. Ang ginagawa ko sa mga tupa, gagawin din sa akin ng Diyos. Nasaan ang inyong pananampalataya? Nasaan ang inyong Panginoon? Papatayin ko siya! This presentation is brought to you by Divine Legacy Official. Sa simula pa lamang, isinulat na ang kwento ng pananampalataya. Isang kwentong naglalakbay mula sa hardin ng Eden, kung saan sina Adan at iba ay nagkamali. Patungo sa panahon ng malaking baha ni Noah, ang lakas at pag-ibig ni Samson. Ang tapang ni David laban kay Goliath. At ang pagtawid ni Moses sa dagat upang palayain ang Israel. Kasama rin dito ang mga dakilang propeta. Ang mga hari at ang Mesyas na darating. Ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ito ang kwento ng pag-ibig, pagsubok at tagumpay. Ang kwento ng ating pananampalataya. Ito ang Divine Legacy Official. The Bible Story. Simulan natin ang paglalakbay. This video is part of the Divine Legacy Official channel, featuring Tagalog-dubbed Bible storytelling with unique AI visuals, narration, and original and arranged music for faith and inspiration. Ngayon, anong nais ninyo? Isang hari! Ngunit kung nanaisin niyong mabigyan ko sila ng hari, yun po ang aking susundin. Ngunit mananatili akong isang propeta. Handa akong gabayan ng inyong hari. Saul! 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 Maghari ka na may katarungan at may karunungan at ayon sa utos ng Panginoong Diyos. Binabasbasan kita bilang unang hari ng Israel. At ako, bilang propeta ng Diyos, ay makatulong sa iyo sa lahat ng aking makakaya. Doon nagsimula ang bagong panahon sa buhay ng mga Israelita. Ang panahon ng mga propeta at mga hari.
Kailangan nilang magtulungan upang bantayan ang lupang ipinangako. Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ng YouTube channel at Official Legacy Divine. Handa na ba mga kawal? Handa na sila. Nasaan na si Samuel? Dapat naririto siya. Kailangan natin mag-alay bago tayo lumaban. Hindi na ako makapaghintay. Saul! Patawarin ka sana ng Diyos! Saan ka ba nanggaling? 7 araw kami naghihintay. 7 araw, Samuel! Nakahanda na ang mga kawal. Isa kang hari. Ipaubaya mo sa akin ang gawain ng propeta. Pahalagaan ba ng Diyos ang alay mo kaysa sa nabula sa akin? Samuel! Tinuruan ka ng Diyos, Saul! Patayin mo silang lahat at wala kang ititira! Kasama ko ang Panginoon Diyos! Sa halip na isakripisyo ang lahat ng kaaway, hinayaan ni Saul na kunin ang magustuhan nila. Hindi ka nakinig, Saul! Isa lang naman ang inuutos ng Diyos! Wala kayong ititira kahit isa! Sinunod namin ang mga inutos niya! Ano pala itong mga naririnig kong atungan ng asno? Ano itong umiiyak ng mga kambing at pananagoy ng mga tupa? Maging mga patay na nananagoy! At sino naman itong paganong hari ito? Papaslangin din namin siya mamaya. Kapag sinabi ng Diyos na buhayin, buhayin mo! Kapag sinabi niya patayin, Samuel! Isa kang propeta. Ngunit ako ang iyong hari. ano man ang binigay ng Diyos, maaari niya itong bawiin. Sinabi ba yan ng Diyos o sinabi mo? Maaari maghari ang mga pinakaapo mo ng higit sa 1,000 taon. Ngunit ngayon, iniwan ka na ng Panginoon. Huwag mo kong tatakutin. Binawi na ng Diyos ang kapangyarihan mo bilang hari. Kailangan niya ng taong nakikinig sa puso niya. Bigyan niyo ako ng alak. Alak po. Narinig niyo ako! Alak! Opo, mahal na hari. Hindi ako nakapag-isip. Kailangan kong humingi ng tawad kay Samuel. Tawagin niyo si Samuel. Umalis na po siya, kamahalan. Umalis na? Samuel! Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ng YouTube channel at Official Legacy Divine. Ikaw, iho!
Sabihin mo, ano ang pangalan mo? Ako po si David! Ang pangalan ko'y David! Sa kagustuhan niyang pagbigyan ang kanyang mga tauhan, nilabag ni Saul ang Diyos. Kaya inutusan ng Diyos si Samuel na humanap ng bagong hari. Pinabasbasan kita, David, na mula sa Bethlehem bilang bagong hari ng Israel. Sa araw na mamatay si Saul, Ama, ano nangyayari? Wala naman, anak. Nagtagumpay tayo, Ama. Kailangan kong magpahinga. Wala nang iba. At matulog. Sige na. Panginoon! Patawarin mo ang iyong lingkod. Patawarin niyo ako, Panginoon ko. Sa loob ng ilang taon, si David ay naging tagapagbantay sa tahanan ni Saul at siyang susunod na hari. Upang bantayan ang lupang ipinangako, kailangan talunin ng mga Israelita ang mga Filisteo. Ngunit wala nang basbas ang Diyos kay Saul. At ngayon, haharapin niya ang pinakamalakas na kawal ng mga Filisteo. Si Goliath. Mayroon ba sa inyong nais lumaban sa akin? Mga Israelita! Kung kayo'y manalo, itong mga Filisteo'y magiging alipin nyo. Kung ako'y manalo, kayong lahat ay magiging alipin namin! Kailangan may lumaban sa kanya! Hindi ikaw, Jonathan. Ang kawal na makatalo sa kanya ay magiging mayaman! Wala ni isa man sa mga taga-Israel! Wala ni isa sa mga anak ng Diyos! Akong lalaban! David, hindi ka isang kawal, isa kang pastol. Tama, isa akong pastol. Ang ginagawa ko sa mga tupa, gagawin din sa akin ng Diyos. Nasaan ang inyong pananampalataya? Nasaan ang inyong Panginoon? Papatayin ko siya! Kailangan mo ng kalasag. Hindi ko kailangan ng kalasag. Kahit dumaan ako sa kadiliman ng lambak, hindi ako matatakot. Dahil kasama ko'y ikaw. Ang dala mong tungkod, ang umaaliw sa akin. Pinahiram mo ng langis ang aking ulo. Ang inuman ko'y umaapaw. Tsak ng pag-ibig mo at kabutihan mo'y isa sa akin. Habang ako'y nabubuhay. Ito na ang mandirigma ng Israel! Huwag mong sayangin ang oras ko, bata. Nais mo na bang mamatay? Lalabanan kita!
lobong nakasuot ng damit ng pastol. Niligtas mong kaharian kung mandirigma akong pastol. Sumama ka sa akin, David! Bago po natin ipagpatuloy at kung napagpala at nagustuhan po ninyo ang video na ito, huwag po ninyong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Malaking tulong po ito para sa katulad kong content creator at upang mas marami pa tayong maaabot at mabahagi na ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ng YouTube channel at Official Legacy Divine. David! Ang aking lobong nakasuot ng damit ng pastol. Niligtas mong kaharian kung mandirigma akong pastol. Sumama ka sa akin, David! Nakiisa si David sa mga kawal ni Saul at nilabanan ng mga Filisteo sa loob ng mahabang panahon. Siya'y naging mandirigma, naging pinuno, at bayani. Narinig mo yun, Ama? Narinig ko. Nararapat lang ang papuri sa kanya. Siya ang aagaw sa aking korona. May mga dugo ako sa mata. Nagdudugo na pala ang ulo ko. Akala ko nga mahuhulog ka sa kabayo mo. Nahulog ako sa kabayo. May napatay yata akong kalaban nang tumilapon ako. Nakita ko kagad. At may paparating pang dalawang David! sa harapan ko. Lumapit ka sa akin. Ngayon, ikaw na naman, ikaw ulit ang aming kampyon. Nakapatay ka ng 1,000 kaaway. 10,000! Oo nga. 10,000 katao. Tuwan-tuwa ang mga mamamayan natin dahil sa'yo. Binibiyayaan tayo ng Panginoon. Bibigyan kita ng gantimpala. Binibigay ko sa iyo ang aking anak, si Mikal. Marami pong salamat, kamahalan. David! Magkapatid na tayo. At bilang kapalit, 100 ulo ng mga Filisteo. Sangayon ka ba? 100 ulo ng mga Filisteo na namatay sa iyong mga kamay. Ama, sapat na ang panganib na sinuot niya. Paano kung hindi na siya makabalik? Babalik ako. Kung nais ng Diyos. Mahal mo siya bilang kapatid, tama ba? Tama kayo, Ama. Si Abel, natitiyak kong minahal niya rin si Cain. Aagawin niya ang kaharian natin. Di mo ba nakikita? Hindi, Ama. Tapat siya sa ating dalawa. Tumahimik ka.
ilang mga handog namin para sa inyo. At ito pa, mga alaala mula sa katawan nilang lahat. Mula sa 100 kawal. 200. Sinamahan ako ng Diyos. Michael! Lumabas kayo. Lahat kayo. Lumabas kayo! Ama, sinasaniban kayo ng masamang espiritu. Kung hindi dahil sa kanya, tayo'y naging mga alipin at hindi na kayo ngayon ang hari. At dahil sa kanya, hindi ka magiging hari. Ang inyong ama, ang hari, nais siyang kausapin si David. Hindi maaari. Mayroon siyang karamdaman. May karamdaman? Ikaw lang ang nagsasabi niyan. Ngayon, malalaman natin. Malalaman natin! David! Oh. Tama. Sabi ko na, tinulungan mo siyang tumakas. Mas nanaisin mo maging reyna kaysa patuloy na maging hari ang sarili mo, ama! Pagtataksilan mo ang sarili mo, kapatid! Ama! Kailangan niyo na magpahinga! Kayong mga sarili kong anak, nagtataksil kayong lahat sa akin! David! David! Saan ka man magpunta? Hahanapin pa rin kita! Si Saul ay hinirang na hari upang pagpuplurin ang mga Israelita at palayasin ang mga Filisteo mula sa lupang ipinangako. Ngunit ngayon, naglalakbay siya upang wasakin si David. Mga saserdote! Nais kayong kausapin ng inyong hari! Lumabas kayo! Labas na! Dumaan dito si David, tama ba ako? Pinasilong niyo siya. Tahanan ito ng Diyos. Pinasisilong namin ang kanyang mamamayanan. Patayin siya. Ang sabi ko, patayin siya! Patayin silang lahat! Naglingkod ako sa iyo ng buong tapat, Panginoon. Higit sa kayang gawin ng sino man, ngunit bakit nararamdaman kong hindi pa yun sapat? Kasama ko ang Panginoon Diyos! Panginoon! Narinig niyo ba ang iyong lingkod?
Kamahalan. Ikaw pala, David. Bakit nais mo akong patayin ngayong wala akong ginawang masama? Maaari kitang patayin. Ngayong wala ka ng laban sa akin. Bakit hindi mo pa ako pinatay? Ang Panginoon ang maghihigante para sa akin. Masasama lang ang gumagawa ng masama, kaya hindi ko dudungisan ang mga kamay ko. Kahit kailan. Nagantipalaan ka ng Diyos at ikaw ang magiging hari. Kayo ang aking hari. Kapag nakuha mo ang korona ko, papatayin mo ang aking tagapagmana at ililibing mo ang aking pangalan. Gawin yun. Pangako yan. Hindi. Halika, David. Halika. Uuwi tayo na magkasama. Ba't hindi mo pa siya pinatay? Kaya may pagkakataon ka na. Dahil isa siya sa mga tinalaga. Panginoon na ang magpapasya sa kanyang kapalaran. Ama! 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 Ang mga kawal ng Filisteo ay nasa kabilang lambak malapit sa Gilboa. Jonathan, malapit lang dito si David. Kung maaari lang, Ama, kalimutan niyo na si David. Ipaglaban niyo ang kaharian. Yun ang tungkulin niyo. Alam ko. Maganda na tayo para lumaban. Sabihin mo sa mga kawal, tutungo tayo sa Gilboa. Aalis tayo na madaling araw. Jonathan! Iligtas mo ang sarili mo, anak! Hindi, Ama! Ama! Tayo na! Jonathan! 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 Ligungan na! Panginoon, malaki ba ang aking kasalanan? Kaya magdurusa ang buong Israel? Isang kahiyayang tagumpay para sa mga Filisteo.
Si Saul. Patay na siya. Iniisip mo bang walang kwenta ang pagkamatay ng tinalaga ng Diyos? Anong nangyari kay Jonathan? Nabihag siya. Alisin niyo siya dito! Paano natalo ang mga dakila? Maaari na tayo umuwi. Kailangan ng mga Israelita ngayon upang ipagtanggol sila at pagbuklo rin. Ito na ang ating panahon. Opo, mahal na hari. Haring David. Bumuo si David ng mga tagasunod niya, ngunit upang pagbuklurin ang Israel, kailangan niya ng isang malaking bayan. Jerusalem. Ang bago nating tahanan. Kailangan mapasok natin yan. Paano natin gagawin yon? May isang paraan. Hihintayin nating magdilim. Bago po natin ipagpatuloy at kung napagpala at nagustuhan po ninyo ang video na ito, huwag po ninyong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Malaking tulong po ito para sa katulad kong content creator at upang mas marami pa tayong maaabot at mabahagi na ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. Bumuo si David ng mga tagasunod niya, ngunit upang pagbuklurin ang Israel, kailangan niya ng isang malaking bayan. Jerusalem. Ang bago nating tahanan. Kailangan mapasok natin yan. Paano natin gagawin yon? May isang paraan. Hihintayin nating magdilim. Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ng YouTube channel at Official Legacy Divine. Anong gagawin natin ngayon? Kunin mo ito. Ano? Bigo ka na naman pala, ano? Kamali ako ng pinapay. Ito kasi. Susunod, mag-iingat ka lagi. Para sa Israel. Sa likod mo!
At ang Jerusalem ay naging bayan ni David, ang pinagmumulan ngayon ng kapangyarihan ng mga Israelita at ang bagong simbolo ng pakikipag-isa nila sa Diyos. Ang kahon ng kasunduan! Napakaganda niyo upang maging asawa mo, kaibigan. Tama ka. Kamahal. Halika. Ayos lang ba, Uriah? Sa akin, hindi. Ngayon, totoong kasama ko ang Panginoon. Kamahalan. Ah, Nathan. Tignan mo. Ang templo ko. Para sa kahon ng Panginoon. Ngayon lang magkakaroon ng kanyang haligi. Nangusap sa akin ng Panginoon kagabi. Nalulugod siya sa ginawa natin. Ang sabi na, paghaharian ng tahanan ni David ang Israel habang buhay. Tunay tayong pinagpala. Magiging hari ang iyong anak. Anak mo ang magtatayo ng templo. Ng aking templo? Ng templo ng Diyos. Ng templo ng Diyos. Ang walang hanggang kaharian. Salamat sa iyo, Nathan. Kamahalan, sinunod ko po ang utos niyo. Iwan mo kami. Bathsheba, Kamahalan, David, may balita na ba sa aking asawa? wala. Wala kang dapat alalahanin. Ligtas si Uriah, natitiyak ko. Kahit na malayo siya sa atin. Upang labanan ng mga kaaway. Ngunit hindi kayo sumama. Hindi na kailangan. Matapang si Uriah at hindi niya ako bibiguin. Tapat ako sa aking asawa.
sa itong pagkakamali. Walang makakaalam nito. Nagdalang tao si Bathsheba at binigo ng piniling hari ng Diyos ang kanyang pinag-uutos. Uriah, mahal kong kaibigan. Kamusta ka? Mabuti naman, kamahalan. Kamusta na ang digmaan? Mabuti naman. Mabuti, mahal na hari. Ang pinuno niyong si Joab, kamusta na siya? Mabuti naman siya. Ang mga kasama mong kawal? Mahuhusay sila. Magaling. Bigyan mo ko ng ulat sa digmaan bukas ng umaga. Tiyak kong nais mo nang makasama ang iyong asawa. Hindi ko pa siya dapat puntahan, mahal na hari. Bakit hindi? Nasa kampo ng kapatagan ng aking mga kasama upang maipaglaban. Isa itong banal na digmaan. Maatim ko ba umuwi upang sipingan ng aking asawa? Isa kang mabuting kawal. Ngunit lalaki ka rin. Alam ko yon. Magbabalik ako. Tama yan. Uminom tayo. Anak! Hindi mapilit ni David si Uriah na sumiping kay Bathsheba. Kaya umisip siya ng paraan upang pagtakpan ang ginawa niyang pangangalong niya. Pinunong Joab, ilagay mo si Uriah sa unahan kung saan matindi ang paglalaban at iwanan niyo siya upang mamatay. Lalaki siyang malusog na bata. Oo nga. Anak ko. Higit tayong pinagpapala. Iniisip mo bang maitatapon mo na lang basta mga ginawa mong lihim? Kinuha mo ang lahat sa pinakatapat mong kawal na si Uriah na dapat ay binigyan mo ng paggalang. Iginagalang ko siya. Siya nga. Kinuha mo ang asawa niya at hinayaan mo siyang Propeta! mamatay. Iniisip mo bang hindi nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay? Kinuusap ako ng Panginoon. Magpapadala siya na sakuna sa iyong tahanan dahil sa pagsuway mo sa Panginoong Diyos. Hindi. Hindi! Kukunin niya ang inyong anak. Malalaman natin. Kahit ano po, Panginoon. Ngunit wag po ang aking anak. Sabihin mo. Sabihin mo ang dapat kong gawin. Nung unang aking asawa, ngayon ang aking anak. Isinumpa tayo, David. Itinalaga ako ng Diyos. At binasbasan niya ako. Higit na mataas ang Diyos kaysa sa isang hari. Sana'y ginawa mo ang kaloob ng Diyos at hindi ang kagustuhan mo. Tapos na, David.
makikita nilang tinalikuran na tayo ng Diyos. Propeta, Kahit naging mahina ka, mahal ka ng Diyos, David. Itinaguyod mo ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Palakasin niyo ang isa't isa. Magkakaroon pa kayo ng isang anak. Ingatan mo yan, Solomon. hayaan mo siya. Tahanan niya ng Panginoon. At isang araw itatayo niya. Next time on the Bible. Salamat sa panonood. Naway napalalim ng kwentong ito ang inyong pananampalataya. Samahan niyo akong ibahagi ang salita ng Diyos. I-share natin ang liwanag sa mas marami pa. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sa gitna ng digmaan, sa harap ng hamon, si David ang pinili ng Diyos na Panginoon. Mula sa pastulan, tinawag na hari, nagwagi sa laban, sa pag-ibig ng may kapal. Si David ang hari ng kaharian, tinaguyod ng Diyos sa kanyang tangan. Tapat na naglingkod, may tapang sa dibdib. Sa biyaya ng Diyos, siya'y pinagpala ng langit. Sa harap ng panganib, hindi siya namamba. Sa kanyang pananampalataya, tagumpay ay dala. Sa bawat paghamon, sa bawat labanan, si David ay tumindig sa utos ng may kapal. Si David ang hari ng kaharian, tinaguyod ng Diyos sa kanyang tangan. Tapat na naglingkod, may tapang sa dibdib. Sa biyaya ng Diyos, siya'y pinagpala ng langit. Pag-ibig at pagsamba sa Diyos inialay, katarungan at kabutihan ang kanyang gabay. Sa awit ng puso, siya'y nagbigay puri. Si David ang hari, pinagpala ng hari. Si David ang hari ng kaharian, tinaguyod ng Diyos sa kanyang tangan. Tapat na naglingkod, may tapang sa dibdib. Sa biyaya ng Diyos, siya'y pinagpala ng langit. Sa kaharian ni David, Diyos ang hari. Siya'y lingkod na tapat sa kanyang pagkasing. Tagumpay sa Diyos, sa buhay at laban. Si David ang hari sa kanyang kaharian. Isang banal na awit ng papuri para sa mga propeta at hinirang ng lumang tipan mula sa Divine Legacy Official. Testamentum Vitus, a sacred hymn of the prophets and the chosen.
Mula sa alab ng simula, nilikha ng Diyos ang liwanag. Adan at Eva, unang hininga, pag-ibig niya'y walang kapantay. Sino ay tumayo sa gitna ng ulan, may daong ng pag-asa't pananampalataya. Tinig ng Diyos, gabay sa dilim, landas ng buhay kanyang itinitindi. Testamentum vetus lux in tenebri, Fidei Patres, audite vocem Dei, Sancti Profetei, ad declamamus. Sa landas ng daan kami susunod. Si Abraham, ama ng pananampalataya, naglakad sa paniniwalang totoo. Si Isaac, handog ng pagsunod, at si Jacob, taglay ang pangako. Si Moises, tagapagdala ng kautusan, hinati ang dagat sa kanyang utusas. Si Joshua'y matapang mananampalataya, hanggang Jericho'y bumagsak sa papuri. Daniel sa kuweba, Samson sa templo, si Gideon, si Aya tinig ng Diyos, si Haring David may awit ng papuri. Ang bayan ng Diyos ay umaasa, Pax Dei, Super Israel. Ang payapaan ng Diyos sa Israel, Veritas tua fulgat in cordibus nostri. Sumilelay ang iyong katotohanan sa aming mga puso. Testamentum vetus gloria aeterna, Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, omnia perte facta sunt Nanginoon. Kami susunod hanggang wakat. Magaganap nawa ang iyong bopangin. Amen. Testamentum Vetus, a sacred hymn of the prophets and the chosen. Kung nagustuhan ninyo ang kantang ito, huwag po ninyong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin din ang notification bell upang maabot pa natin ng mas marami pa sa pamamagitan ng mga awitin ng pananampalataya. Salamat po. With versikulo 18, talata 2. Ang Panginoon ang aking kalakasan, aking kalasag at aking kanlungan. Siya ang aking tagapagligtas, siya ang nagligtas sa akin sa mga kaaway ko. Sa gitna ng digmaan, sa harap ng hamon, si David ang pinili ng Diyos na Panginoon. Mula sa pastulan, tinawag na hari, nagwagi sa laban, sa pag-ibig ng may kapal. Si David ang hari ng kaharian, tinagyo ng Diyos sa kanyang tangan. Tapat na naglingkod, may tapang sa dibdib. Sa biyaya ng Diyos, siya'y pinagpala ng langit. Sa harap ng panganib, hindi
siya nangamba sa kanyang pananampalataya. Tagumpay ay dala sa bawat paghamon, sa bawat labanan. Si David ay tumindig sa utos ng may kapal. Si David ang hari ng kaharian, tinagyo ng Diyos sa kanyang tangan. Dapat na naglingkod, may tapang sa dibdib. Sa biyaya ng Diyos, siya'y pinagpala ng langit. Oh. Pag-ibig at pagsamba sa Diyos inialay, katarungan at kabutihan ang kanyang gabay. Sa awit ng puso siya'y nagbigay puri. Si David ang hari, pinapala ng hari. Oh, 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 oh. Si David ang hari ng kaharian, tinagyo ng Diyos sa kanyang tangan. Dapat na naglingkod, may tapang sa dibdib. Sa biyaya ng Diyos, siya'y pinagpala ng langit. Pag-ibig at pagsamba sa Diyos inialay, katarungan at kabutihan ang kanyang gabay. Sa awit ng puso siya'y nagbigay puri. Si David ang hari, pinapala ng hari. Oh, pag-ibig at pagsamba sa Diyos inialay, katarungan at kapat sa kanyang pagkasitagumpay sa Diyos. Sa buhay at laban, si David ang hari sa kanyang kaharian.